Kilala mo ba yon? Yun sa ibaba ng likod mo, masakit at parang hindi ka makagalaw, iniisip mo na may iliosacral groove, blockade ka. Ipapakita ko ngayon isang ehersisyo at paliwanag kung ano ginagawa ko. O, tingnan mo, hindi ako basta nakaupo dito kung walang kinalaman sa ehersisyo. Subukan mong umupo sa shell sits. Baka kaya mong ilagay ang binti mo mas paatras. Ayos din kung nasa unahan. Ang mahalaga, nakakrus-krus sila ng ganito. Pumunta ka sa posisyon na kaya mong abutin. Pupunta naman ako sa posisyon ko, yung komportable para sa akin, kung saan may kaunting tensyon na nararamdaman sa katawan. At ngayon, aabante na ako. Pwede sa tuhod o diretso sa sahig. Siguro, dito ka muna magsimula kung hindi ka pasanay. Tapos, unti-unti mo na lang dagdagan habang nasasanay ka. Habang humihila tayo sa pag-unat, ipapaliwanag ko ang koneksyon nito. Dahil ang nararamdaman mo sa ibabang bahagi ng likod, sa bandang sacrum at sa iliosacral na kasukasuan ay madalas may kinalaman dito. Dahil sa kakulangan ng paggalaw at hindi balansing pag-upo, napupuwersa ang mga kalamnan at fascia. Kaya ngayon, iniinat natin ang mga ito na dumadaan sa iliosacral na kasukasuan. Pagkatapos, tingnan mo kung ano ang mararamdaman mo. Unti-unti tayong yumuyuko pa abante at ang gusto lang natin ay gawing normal ang mga bahagi na masyadong napupuwersa o masyadong mahigpit. Pagkalipas na 1 minuto, magsisimula tayo at magdadagdag ng lakas na ehersisyo. Gusto nating manatiling malakas at flexible ang mga iniinat nating kalamnan. Gagawin natin ito sa pagpuwersa ng parehong paa ng malakas laban sa sahig habang nasa ganitong posisyon. At kung meron kang sahig sa harap mo na hindi madulas, kung saan pwede kang kumapit, subukan mo ring iatras ang iyong katawan. Pagkatapos, relaxin ulit ang mga paa at katawan, umusog ng kaunti pa sulong at mapapansin mong mas malayo na ang nararating mo. At ulitin mo ulit, itulak mo pababa, paluwagin, umusog papasulong at gawin mo ito ng 2 minuto. Palalim ng palalim ang pasok at palakasin pa ang lakas, pati dahan-dahang pag-unat. Dagdag pa, ang pag-igting at pag-relax ay nagpapataas ng metabolismo, lalo na sa paligid ng iyong iliac sacral na kasukasuan. Pagkatapos, iunat ang mga braso sa gilid at gawin mo ito sa paraang nasa posisyon ka kung saan hindi ka pa masyadong hinihila ng gravity para hindi ito masyadong mabigat. At ngayon, hilahin mo ang sarili mo gamit ang mga harapang kalamnan. Hilahin mo paabante ng hilahin. I-comment mo mamaya kung ano ang naramdaman mo at kung sumakit ba talaga sa iliosacral groove mo dun mismo sa parte na may problema ka. Yun kasi ang palatandaan na epektibo ang ehersisyo. Hilahin mo palalo ang sarili mo paabante. At ngayon, gumalaw ka pa ng kaunti para mas lalo pang maging flexible at para matanggal ang tinatawag na bara. Maganda, galaw lang pabalik-balik tapos bumalik ka na at na yun tumayo ka, damhin mo, alalahanin mo yung sitwasyon na dati ay masakit. Naniniwala akong malaki ang tsansa na nagbago na ang pakiramdam mo. Kung maganda na ang pakiramdam mo ngayon, gaya ng iniisip ko, isipin mo rin yung iba na may problema at ishare ang video na ito sa kanila. Sigurado akong magpapasalamat sila sa'yo dahil ang tumulong ay nakakapagpasaya.